Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, oras nyo na. Sabi po dito, oras nyo na to. Lagot, wala palang ebidensya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin to, si Speaker Martin Romualdez. May mensahe. Napakatindi mga kababayan ng mensahe sa mga bagong halal. Maging siya, 'di ba? Bagong halal din po siyang congressman, 'di ba? Ito mga kababayan, ang balita. Romualdez sa bagong kongresista. Oras nyo na to. Haba, ano kaya ang ibig sabihin dito? Ito mga kababayan ang balita. Nagpakawala ng matapang na hamon si Speaker Martin Romualdez sa mga bagong halal sa Kongreso. This is your moment to set up, be fearless, be compassionate, and be committed. Suporta sa bagong Pilipinas ni Marcos Jr. ang sigaw ng leader ng Kamara. Kaya akala ko kasi ang unang impression ko kanina sa oras nyo na to. Iba pong iniisip ko no? Baka sakaling para sa yung iniisip at opinion na hindi ko pa binasa yung nilalaman ng balita. Sabi ko kanina, oras nyo na to para siguro magnakaw, 'di ba? Oras nyo na to para mangurakot sa gobyerno. Oras nyo na to para magpayaman. Yun agad yung naisip ko Ha? Oras nyo na to para maging sunod-sunuran ko, ha? At kumita kayo ng limpak-limpak. Di ba? Sa palagay nyo mga kababayan, yan ay opinion ko lang pero kayo, meron din kayong mga kanya-kanyang pag-iisip at kanya-kanyang mga pagdedesisyon sa buhay, no? Pero ito palang ibig sabihin niya. This is your moment to set up, be fearless, be compassionate, and be committed. Anyway, that is a very good message, no. Sana lang to para nila for the sake of the Filipino people, hindi po para sa kanilang mga sarili, for the personal interest, for the interest of the Filipino people. Maganda po yung sinasabi nila, di ba? Ang problema, bago ang taong bayan, bago ang bansa, bago ang Pilipinas, sarili muna. Iba kasi, di ba? Dati kasi yung kasabihan na bansa muna bago sarili, or bayan muna bago sarili, di ba? Ngayon sarili muna bago bayan, di ba? Iba na kasi ngayon ng mga public servant, no? Anyway, ano pong inyong masasabi diyan? I-comment nyo na lang. At eto pa, mga kababayan, COMELEC, di sabi po ng COMELEC di ba kanina sabi ko nanalo na, no? Kumpirmado na, nanalo na si kanya sa unang vlog natin. Yung kahapon siguro yun, okay? Sabi ko sa balita na nanalo na nga. Kumpirmado nang nanalo si yung kalaban ni Coco Pimentel na si Marce Teodoro, di ba? Sabi naman po ng COMELEC ngayon, di pa pwede ang proklamasyon ni Marce. Hintayin ang 5 araw. Ano ang meron sa 5 araw na yan? Bakit kailangan pa maghintay ng 5 araw kung siya naman talaga ang nanalo? May posibilidad pa ba, mga kababayan, no? Na matalo pa? Or manalo pa si Coco Pimentel? Against dito sa panalong ito? Diba? Anong meron sa 5 araw? Sa bagay, baka yung mga dokumento, something like that, di ba? Hindi pa ready. Yeah? Pero, ito pong balita. Pasabog ni Chairman George Garcia, pwede na maiproklama si Marce Teodoro subalit ang desisyon ay nasa loob mismo ng COMELEC. Therefore, makakasama yan sa 5 araw na hihintayin upang ang desisyon ng COMELEC and Bank ay maging final and executory.
Sa kasalukuyan, hindi pa po yan mapapatupad. Hihintayin pa ang 5 araw para araw na maging executory ang desisyon ng COMELEC. Yun pala mga kababayan. So grabe naman ka-powerful ang COMELEC, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Wala na talagang pag-asa para sa atin, ha? Si Coco Pimentel, okay? Kaya pagtalo, Senator Coco Pimentel, okay? Pagtalo, talo talaga yan, no? Pag panalo ka naman talaga, di ba? Kaya wag nang maraming ano pa. Ginugulo ng resulta ng eleksyon, okay? Eto mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Etong sinasabi natin, di ba? Nakakakuha nga sila ng tuni-tuniladang mga illegal na droga, di ba? Pero wala naman silang nakukuhang mga suspect. Dahil eto mga kababayan ng suspect. Hindi ito, I mean, this is different from the dun sa tuni-tunilada. Eto pang balita mga kababayan, huli ka balbon, lalaking sangkot sa illegal na droga, nabisto sa sarili niyang live stream. Hindi ba? Malakas po ang kanilang loob. Dahil yung mga ginagawa nilang kalokohan, vini-video pa nila. At hindi lang video, live stream. Ibig sabihin, naka-live po yan mga kababayan. Agad tuloy na nagkasa ng bypass operation ng mga pulis. Di ba? Huli ka ngayon. Ganyan po sila kalakas ng loob ngayon mga kababayan. No? Kahit anong pagmamalaki ng administrasyong ito, na kahit pa yan gabundok ang mahuli ninyong illegal na droga, kahit pa yan umabot sa Mount Everest na tuni-tuniladan ninyo, kung may mga ganito pa ring tao sa ating susyudad, sa ating lipunan, hindi po effective. Kahit magsunog pa kayo dyan, ng magsunog, ng tuni-tunilada. Sabi pa ni Claire Castro, maging babala. Ito ay babala, warning sa mga kriminal, sabi niya. Ano to, warning ito? Winarningan nyo ba? Ito nga, ang lakas-lakas ng loob. Castro. Ibig sabihin, you are lying to us, Castro. You are making us feel safe. Diba? Yun lang naman ang totoo Gusto mong maramdaman natin ng mga Pilipino na safe na kayo. Eto, sinunog na, kaya safe na kayo. Diyos ko po. Paano ang mga ganito? Katatapos nyo lang magsunog, eto, nagsusunog din sa sarili niyang live stream. Ay, nako mga karabayan. Isa lang po ang ibig sabihin yan. What you are doing right now is not effective. Wala. Hindi epektibo. Hindi man lang nagkaroon ng kaunting takot ang mga sinasabi mong kriminal. Diba? Hindi man lang nagkaroon ng kaunting ang tawag dito. Basta, for example, takot. Diba? Hindi kaunting mayroon akong gustong sabihin pero nandito sa hindi ko ma-pronounce. Takot na lang, sige. Hindi sila natatakot, di ba? Patuloy pa rin sila sa kanilang mga ginagawa. That's why, tigilan nyo na yung photo ops ninyo. Tigilan nyo na yung drama ninyo. Etong mga tulad nito, ang dapat nyong fokusan. Hindi yung mga produkto. Kasi ang produkto, babalik at babalik yan As long as hindi nyo nakuhuli yung mga syndicate na yan. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Medyo nagigigil tayo, no? Ito pa mga kababayan. DOJ Secretary naman po. PH cedes drug war case to ICC due to destroyed evidence. Ito pong sinasabi natin sa thumbnail natin na lagot, wala palang ebidensya. Driven by the significant challenge of destroyed and absent evidence, the Philippine government has chosen not to pursue the war on drug cases and let the International Criminal Court take over. Justice Secretary Crispin Remulla said. So mga kababayan, kung wala palang ebidensya, dito sa tinatawag nilang war on drugs,
Kasi galit na galit sila sa war on drugs ni former President Duterte. At wala silang ebidensya. How come, diba, na magkakaroon po sila ng ebidensya doon naman sa International Criminal Court? Diba? Kasi sabi dito, ipinaubaya na lang sa International Criminal Court, no? Dahil wala raw ebidensya. Eh saan kukuha ng ebidensya ang Criminal Court, ang ICC? Witness. Yun. Kaya pala natagalan kayo sa pagpapa-audition sa mga witness. Diba? Oh, yan. Ano na yan? Nakapractice na yan ng 1 week, 1 month, 2 months. Ha? Oh, nakapag-rehearse na ba ang mga witness? Anyway, that is only my opinion, mga kababayan. Ha? Hindi ko po alam sa inyo kung anong iniisip nyo. May kanya-kanya naman po tayong pag-iisip, di ba? Alright, eto pa mga karibin natin. Ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. Ito si Castro. Sabi po nito, Palace to BP Sara, your father also attended drug distraction event. Aba, gusto pang ikumpara ni Castro, si former President Duterte at si President Bongbong Marcos Jr. Diyos ko naman po, Castro, sa dami-dami nagsasabihin mo, yan pa talagang sinabi mo. Ha? Po, kung gusto mong ikumpara yung pag-attend nila, ha? Wala sa kalingkingan. Si President BBM, nako naman, oo. Oo nga, pareha silang umattend. Pero yung credibility mo as president, ha? To attend that drug distraction, iba po ang credibility ni former President Duterte at iba rin po ang credibility ni President Bongbong Marcos Jr. in terms of war on drugs. Kung meron man, wala nga eh. Bloodless nga sabi nila. Di ba? Iba po. So, what are they trying to point out? Castro, di ba? Para sa silang umattend. Pero, the credibility, ibang-iba. Di ba? yun lang, doon lang kayo pumaltos, di ba? Castro. Iyak na naman si Castro ngayon. Ha? Anyway, ano pong masasabi niyo diyan mga kababayan? Comment niyo na lang po. At ito, last po natin pag-uusapan, etong matindi. Kasi pilit po nilang pinapaniwala ang taong bayan, ang mga ordinaryong Pilipino, the Philippine economy, ha, is growing fast. Ayon dito sa Philippine Star, no? 57 minutes ago, sabi dito, Philippines still ASEAN's fastest growing economy. Aba, talaga ba? Okay, sabi kasi ng World Bank, mga kababayan, the World Bank said that the Philippine economy is going down. Ha? Pag sinabi nating ASEAN, kasama po diyan ang mga malalaking may mga tycoon din sa kanilang mga bansa. So meaning yung mga ibang bansa na nasa ASEAN, tayo po ang fastest growing economy. Ibig sabihin, hinahangaan nila tayo kasi tayo ang fastest growing economy sa ASEAN. Di ba? Pero teka lang, mukhang ang hirap yatang paniwalaan. Kasi mga kababayan, yung ating mga kababayan dito, gustong-gusto nga na mag-abroad sa ibang bansa. Dahil, ang hirap na lang i-explain mga karibin natin, no? Pero eto na lang, ang tanong dito kung naniniwala ba kayo, ha? Sa balitang ito ng Philippine Star, ha? Philippines still ASEAN's fastest growing economy contradicts to the statement naman ng World Bank that the Philippine economy is going down, di ba? Ay nako, ang hirap kung sinong paniwalaan natin. Ang mas mabuti pa nito, tayo na lang, mga Pilipino, dito sa Pilipinas, ha? Tayo na lang ang magsabi. Okay? Growing ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Pag sinabi natin growing, maraming factors, di ba? Maraming factors yan. Like for example, yung trabaho, di ba? Marami bang trabaho kasi pag pataas ang ekonomiya, parami ang nakikreate ng trabaho, di ba? Okay. Tapos yung mga services natin dito,
yung kumusta yung presyo, di ba? Pag growing pong ekonomiya natin, ibig sabihin hindi po masyadong nagrereklamo ang taong bayan because it's sustainable po eh. 'Di ba? Yung trabaho nila, yung kita, tapos sa expenses, oh. Pero sa palagay ko, marami pong nagrereklamo ngayon. Yung iba nga sabi, nung panahon ni former President Duterte, 3 beses sila nakakakain sa isang araw. Pero ngayon, 2 beses. Minsan 1 beses na lang. Dahil sa napakamahal ng mga bilihin ng ating bansa. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Mga kabayan, mainit pa rin na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang controversial na issue sa pagitan ni Congressman Joel Chua Uy at Congressman Benny Abante. Ito ay matapos kansilahin ng COMELEC 2nd Division ang certification ni Joey Uy dahil sa kanyang personal identity. Sa nakaraang eleksyon kasi ay panalo si Joey Uy kontra sa kanyang katunggali na si Benny Abante bilang congressman ng ika-6 na distrito ng Maynila. Pero dahil sa kanyang questionable identity, sinabi ng COMELEC na si Abante ang ipoproklamang congressman dahil siya may sumunod na may pinakamalaking boto. Pero nito lang nakalipas na araw ay naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na hindi pwedeng ipalit ang second placer rule. Tanong ng netizen, sino nga ba ang mauupong congressman ng 6th District ng Maynila sa kabila ng mga isyu? Narito ang paliwanag ni Attorney Neil Abayon. Ang totoong congressman pa rin po ng Manila 6th District is still si Congressman Joel Chua Uy po. Siya pa rin po talaga yung congressman. Again, because number 1, nasa COMELEC division pa lang po, nasa more or less nasa NBank pa lang nag-MR, wala pa po sa Supreme Court. Therefore, yung masusunod pa rin po talaga is yung proclamation na ginawa in favor of Congressman Joel Chua Uy. Okay? Kasi yung decision ng COMELEC, gusto nila ipaanal yung proclamation tas i-declare si Congressman Abante. However, since wala pa nga pong finality yun, mag-MR pa sa or pwede pang mag-MR sa NBank, tapos later on pwede pa mag-appeal sa Supreme Court. So yung susundin pa rin po talaga ngayon is the actual proclamation already done in favor po of Congressman Joel Chua Uy. So ngayon, ang mangyayari na lang, dapat manumpa na si Congressman Joel Chua Uy at mag-assume siya ng office para masabing fully functioning congressman na talaga siya during the pendency of this case. Sa isang panayam, sumagot sa desisyon ng Korte Suprema at nanindigan si COMELEC Chairman Erwin George Garcia sa kanilang naging desisyon na dapat ipalit ang second placer kung sakaling may mga paglabag o may mga questionable sa isang nanalong kandidato kahit na iproklama na ito. Ayon pa kay Garcia, tila binabago ng Korte ang doktrina ng COMELEC. Dito po sa bagong desisyon ng Korte Suprema, inaabando na yung kaso ng Halosos versus COMELEC na kahit na ano ang nature ng disqualification, kahit yan ay cancellation ng candidacy, kahit yan ay disqualification, pag lumabas ang desisyon after the election, whether galing sa COMELEC o galing sa Korte Suprema o sa iba pang korte, yan po, Sir Ted, ang uupo daw po ay succession. In all cases, succession. Wala na pong distinction. Wala na po yung second placer rule. And therefore, binabago niya po yung ating pong doktrina na nag-i-exist base po sa kaso ng Halosos. Kung sakali pong dumating ang araw na eleksyon, walang desisyon na nailabas, at pagkatapos yung mismong kandidatong yan na humaharap sa ganyang klaseng kaso ay nanalo. At pagkatapos biglang may lumabas na desisyon laban sa kanya, ang rule po sa Halosos versus COMELEC, Sir Ted, ang nakakaupo ay second placer o yung kandidato na may pinakamataas na boto pagkatapos ng kandidato na yon na naproklama. Dahil sa naging desisyon So yan mga kababayan, todo-todo talaga ang pagdepensa nitong si COMELEC Chairman George Garcia, no? Para lang makaupo si Abante, mga kababayan. Medyo nahahalata na kayo, COMELEC Chairman George Garcia, kahit galing pa ito sa Korte Suprema ay hindi niyo hindi niyo sinusunod. Ayaw niyo pa rin sundin, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dito mga kababayan? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.